Ano? Ang lahat ay itigil muna. Ang mga ginagawa nyo, itigil muna ninyo. Ihinto muna iyan. Wenwan, tinatanggal ka na sa trabaho. Boss, maayos naman po ang trabaho ko. Bakit niyo po ako tatanggalin? Maayos ang trabaho? Tingnan mo nga ang sarili mo. Nakatayo ka riyan na may malaking tiyan. Naapektuhan na ang operasyon ng pabrika natin. Natatapos ko naman po ang trabaho ko araw-araw. Paanong maaapektuhan ang operasyon? Ikaw, Direktor Song, ano bang sinabi ko sa iyo? Ha? Sa pagtrato sa mga empleyado ng pabrika, dapat ay may pasensya ka. Wenwan, kahit ako ang boss dito, pero ang boss ay mayroon ding mga pinagdadaanan. Alam ko na ikaw ay nanggaling sa ampunan. Noon, hindi ba't dahil sa busilak kong kalooban kaya kita kinuha para magtrabaho rito? Kaya nagagamit mo ang perang ibinibigay ko para tulungan ang mga batang kalsada sa ampunang iyon, hindi ba? Malaki po ang pasasalamat ko sa inyo, boss. Pero, hindi ko po maaaring mawala ang trabahong ito. Nagmamawa po ako sa inyo. Huwag niyo po akong tanggalin. Sige na, ang lahat ay lumabas muna kayo. Ha? Lahat muna kayo ay lumabas. Kung gusto mong manatili rito, ay hindi naman imposible. Salamat po, boss. Salamat po. Naawa lang ako sa iyo. Ang laki na niyang tiyan mo. Tapos kung sino ang ama ng batang iyan, ay hindi mo man lang alam. Napakaawa mo naman. Boss, ano po ang gagawin ninyo? Basta't pumayag ka, na alisin ang bata sa sinapupunan mo, at sumama ka sa akin, ipapalit kita sa posisyon ni Song Wan-er para maging supervisor ng planta. Anong tingin mo rito? Hindi. Anak ko ito. Kahit ako lang mag-isa, ay kaya ko siyang palakihin. President Lu, tulungan mo ako. Tulungan mo ang anak mo. Lagot na, lagot na. May inspeksyon ang mga opisyal ngayong araw. Mahuhuli na ako. Ay, sandali lang. Sinabi ko naman sa'yo na maghintay ka sandali. Lagot. President Lu, ito naman po ay isa lamang sa mga kumpanya sa ilalim ng ating grupo na maliit lang ang laki, hindi na po kailangan na personal pa kayong pumunta. At isa pa, bakit kailangang dumaan pa sa likurang pinto ng planta? Ang mga opisyal ng planta ay nasa pangunahing pinto at naghihintay para salubungin kayo. Sa pagpasok lang sa likurang pinto, doon ko lamang malalaman ang totoong sitwasyon ng plantang ito. Tara na. Hali kayo. Buti na lang at hindi ako nahuli. probinsyana. Aba, Direktor Song, alam naman ng lahat na ikaw ang pinakamaganda rito sa planta. Kapag ang ganyang tao ang katabi mo, magmumukha talaga siyang baduy at probinsyana. Hayaan mo na siya, Director Song. Malaking araw ito ngayon dahil ang presidente ng Lu Group ay darating para sa isang inspeksyon. Kapag nakuha mo si President Lu at naging parang senyorita bilang Mrs. Lu, huwag mo kaming kakalimutan. Si President Lu ang ating pinakamataas na boss. Pero dahil taglay ko ang hindi matanggihang ganda, kahit hindi man maging Mrs. Lu, sulit na ang makasama siya ng isang gabi. Si President Lu ba iyon? Imposible iyan, Sister Warner. Tingnan mo ang sapatos niya, ang dungis-dungis. Paano magiging President Lu ang isang iyan? Tama? Ang ating factory manager Zong kanina pa naghihintay sa labas ng pinto?
Paanong magiging dalawang tao lang sila? Siguradong hindi iyon si President Lu. Bakit siya narito? Kilala mo ba siya? Hindi ko siya kilala. Kailala mo pala ang baserong iyan. Wenwan, tila ang maliit mong kasintahan ay hindi man lang maalalahanin. Huwag kayong gumawa ng kwento. Hindi ko siya kilala. At anong pakialam mo kung magsalita kami? Wala kang modong bata, parang hindi ka pinalaki ng magulang. Swerte mo na ngang kasama mo kami dito sa isang kumpanya. Ano, sa harap namin akala mo ba ay kapantay mo kami? Bakit hindi? May dangal din ako. Nagtatrabaho ako sa planta. Kumikita ako dahil sa sarili kong sikap. At hindi ako umaasa sa limos mo. Ikaw, sabi mo hindi mo kilala? Para kayong mga hamak na magkasama. Security, nasaan ang security? Security, bilis, pumunta kayo rito. Baka Umalis ka masaktan na. ka pa rin. Baka madamay ka pa. Ganyan ba talaga kayo magtrabaho rito? Gumagawa kayo ng gulo dito sa loob ng planta at nambubuli pa ng tao. Alam ba ito ng inyong nakakataas? Anong pakialam mo? Darating ang aming pangunahing boss na si Lu Corporation President Lu ngayon. Pinapayuhan kita. Lumayas ka na rito. Isang trabahador lang iyan. Kailangan ba talagang makipag-usap ng ganyan sa kanya? Balitang darating daw si President Lu. Pero kanina pa kaming umaga rito, hindi pa namin siya nakikita. Samahan mo akong tingnan. Security, bilisan niyo at palayasin ang dalawang iyan para hindi sila makita ni President Lu. Tigil. President Lu. President Lu, Siya. Siya si President Lu? Siya pala talaga si President Lu. Factory Manager Zhang, sa lipunan natin ngayon, hindi na uso ang ganyang paraan. Kung wala kang kakayahan na pamunuan ng factory na ito, magpapadala kami ng taong may kakayahan talaga. Ang mga nakisali sa gulo kanina, si Sante na, at hinding-hindi na muling makakapasok sa kahit anong kumpanya sa ilalim ng Lu Corporation o sa kahit anong sangay nito. Para naman sa factory na ito, isusara muna para sa pagsasaayos. President Lu. Hoy, President Lu. Lu. Nagmamakaawa po kaming patawarin niyo kami kahit minsan lang. Huwag niyo po akong isisante. Mag-aayos po kami. Pangako po, talagang mag-aayos kami. President Lu. One Air, anong gagawin natin? Hindi naman tayo totoong matatanggal sa trabaho, di ba? Walang hiya ka. Hindi kita palalampasin. Song One Air, bakit mo ako dinala rito? Mali ako noong nakaraan sa laging pag-iwas sa iyo, kaya sinadya kitang dalhin dito para mamasyal, para naman maging maayos ang pagsasama natin. Sa ibang lugar na lang tayo pumunta. Sandali. Nandito na rin lang tayo, dito na tayo. President Lu, maraming salamat sa pagdating niyo po. Ang makatrabaho, ang Lu Corporation, ay isang malaking karangalan para sa akin. President Lu, mayroon ka bang napupusuan dito? Kapatid, uminom muna tayo.
Hindi po ako umiinom. Huwag kang mag-alala, kahit kaunti lang. Ako, hindi talaga ako umiinom. Ay naku, nagawa niya. Ninasaktan ako? Wenwan. Habulin niyo siya. Wenwan. Wenwan. President Lu, sige na. Makipag-inuman ka na sa amin. President Lu? Layas kayong lahat dito. Alis, alis! Bilisan niyo ang pag-alis. Dali, dali. Umalis na kayo agad. Wenwan. Nasaan na siya? Habulin niyo siya dali. Napakalakas ng loob mo? Ang tapang mong lagyan ng kung ano ang inumin ko. Hindi ako yun. Mali po ang iniisip nyo. Nagkakamali kayo ng tao. President Lu, Ikaw pala iyan. Nasa tamang edad ka na ba? labing siyam. Sa kaunti na lang na ito, kung wala kang katatagan ng loob, huwag mo nang subukang lasunin o lagyan ng gamot ang iba. Hindi talaga ako yun. Ano pa bang gagawin mo sa akin? Kunin mo itong jade na pendant at hanapin mo ang nanay ko. Kahit ano pang hilingin mo, ibibigay niya sa iyo. Nagkakamali kayo ng inaakala. Hindi ako ganyang klaseng babae. Nasa iyo na iyon, pero paalalahanan lang kita, baog ako. Kung plano mong gumamit ng bata para makuha ang posisyon sa Mrs. Lu, pinapayuhan kita na kumuha na lang ng pera para maging praktikal. President Lu. Unang beses na sumubok si President Lu, pero parang sumobra naman siya. Ang 50 milyong dolyar na ito, kunin mo na ito. Ha? Sabi nang hindi ako nagbebenta ng sarili. Ganoon po ang nangyari. At sa wakas si President Lu ay nagkaroon na rin ng interes sa mga babae. Ang matigas na ulong batang iyon, sa wakas ay natauhan din. Butler Liu, ngayon din ay sunduin mo ang babaeng iyon at dalhin siya dito sa pamilyang Lu. Ang pamilyang Lu ay may kandidata na sa wakas para sa posisyon ng batang madam. Opo, madam. Hindi maaari. Ang isang babaeng nakuha ang posisyon dahil lang sa panlalasing o paggamit ng kung ano-anong paraan, alam niyo na kung gaano kadumi at tuso ang isipan niya, paano niya magagampanan ang pagiging Mrs. Lu? Pero ikaw, Hinding-hindi pwede. May sahod na ako. Sa wakas, hindi ko na kailangang kumain ng mura. Galit ka ba? Kahit na tinanggal ako sa trabaho, nakaupo pa rin ako rito bilang workshop director at mas malaki ang sahod ko sa iyo. Alam mo ba kung bakit? Dahil sa factory na ito, ang manager ang nasusunod, pero ang totoo, matagal ko na siyang napaamo sa kama. Napakaselan mo naman. Maaga o huli ay bibigay ka rin. Ang tanong na lang ay kung gaano kataas ang magiging presyo. Kailangan nyo talagang mag-aral ng mabuti dahil ang edukasyon lang ang magbibigay sa inyo ng kinabukasan. Opo, alam po namin.
Salamat po, Winwan ate. Wenwan ate, salamat po sa inyo. Salamat, Xiaozi. Wennuan, Directress. tingnan mo ang sarili mo, nanghihina ka na. Pinagkakait mo sa sarili mo ang pagkain pati na rin ang tubig. Makapagbigay lang buwan-buwan ng tulong sa ampunan. Para sa mga bata, maraming salamat sa iyo. Directress, bata pa lang po ako ay dito na ako lumaki. Kaya paano ko naman ito tatalikuran? Mabuti kang bata. Nagdadalang tao ka? Balak mo ba talagang ituloy ito? Anak ko po siya. Iniwan ako noong bata pa ako. Alam ko ang pakiramdam niyon. At hindi ko siya pababayaan. Anak, huwag kang mawawala. Ikaw na lang ang meron ako. Ako si Zhang Jianan. At kapag may gusto akong babae, palagi ko itong nakukuha. Ibinenta mo na ang sarili mo sa iba noon? Ano ba naman kung ibenta mo uli? Sa akin, sa pagkakataong ito? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Saklolo, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sabi ng bitawan mo ako. Zhang Jianan, anong ginagawa mo? Sinabi mo sa akin na ako lang dapat ang nag-iisang babae sa pabrika. One Air, hindi ito ang inaakala mo. Ikaw ba ang tumutokso sa kanya? Oo. Siya nga ang tumutukso sa akin. Sa itsura niyang iyan, paano ko siya magugustuhan? Hindi ba't nagpapanggap kang malinis at desente? Ngayon, pati ba naman ang lalaki ng iba, aagawin mo na rin? Waner, nagsusumamo ako sa iyo. Tulungan mo ang anak ko. Nakikiusap po ako sa inyo. Maayos ang naging pagsasaayos dito. Iulat ko ito ng buo kay President Lu. Salamat po, Secretary Lee. Walang anuman. Naalala ko, mayroon kayong trabahador sa pabrika na ang pangalan ay Wenwan. Nasaan na siya? Ang tinutukoy niyo po ay si Wenwan. Kilala ko siya. 8 o 9 na buwan na siyang buntis at araw-araw siyang pilit na nagtatrabaho sa pabrika. Factory manager Zhang at tinanggal na siya sa trabaho. Ano ang sinabi mo? Buntis siya? Opo, nagdalang tao siya ng hindi kasal at ang balita ay hindi man lang daw alam kung nasaan ang ama ng bata. Imbestigahan nyo agad, hanapin ang trabahador na si Wenyuan, alamin kung saang ospital siya nagpapacheck up, lahat ng records niya ay kailangang malinaw na makuha. Madam Lu, President Lu, may anak na si President Lu. Ano? Anong sabi mo? Madam Lu, yung babae noon, nagdadalang tao siya. Imposible. Sabi ng doktor, hindi ako magkakaroon ng anak. Ito ang resulta ng test. Siguradong sa inyo ang batang ito. Salamat sa langit. Salamat sa langit. Ang pamilyang Lu ay may tagapagmana na. Hahaha. Isang babaeng gagawin ang lahat para lang sa pera? Paano siya makakapasok sa pamilyang Lu? President Lu, hindi kailanman tumanggap ng pera si Wenyuan. Nung araw na iyon, binigyan ko siya ng card na may 50 milyong dolyar, pero agad niya itong binalian. Ano? Ma, magkano ang binigay mo sa kanya? Hindi ko pa siya nakikita. Paano ko siya bibigyan ng pera? Dalhin mo itong kuwintas at hanapin mo ang nanay ko. Kung ano man ang gusto mo, ibibigay niya sa iyo. Nagkakamali ka ng tao, hindi ako ganyang klaseng babae. Hoy. Sunduin mo agad ang manugang ko at ibalik mo siya rito kapag may nangyaring masama sa kanya. Lagot ka talaga sa akin, kabwisit na bata ka. Tulungan mo po ang anak ko. Hindi ko alam kung kanino galing ang batang iyan. Mas mabuti pa, hindi ba mas ayos kung mawala na ang bata? At sasabihin ko sa iyo, hanggat nandito ka sa planta, hindi ko hahayaang maging maayos ang buhay mo. Aalis na ako. Gusto mong umalis? Hindi ganon kadali.
Halika kayo at tignan nyo. Hayagang tinutukso ni Wenwan ang manager ng planta. Napakawalang hiya niya, hindi ba? Masyado siyang walang hiya, nagagawa pa niyang magpakita ng buntis. Kung may kahihiyan siya, hindi sana siya nabuntis nang hindi pa kinakasal. Tama ang lahat ng sinabi niyo. Pero may sinusunod tayong batas. At may mga patakaran ang pabrikang ito. Kung ang lahat sa pabrika ay gagaya sa kanya, na nag-iisip na akitin ang manager para lang umangat, nasaan na ang katarungan? Tama ang sinabi ni Song Wan-er. Mabuti na lang at ang katulad kong si Zhang Jianan ay tapat at marangal kong kumilos at hinding-hindi ako tutulad sa kanya. Pero para maiwasan na may gumaya pa sa hinaharap, kaya naman napagpasyahan ko ng sibakin sa trabaho si Wenwan. Mabuti. Tama iyan. Dapat lang siyang sibakin. Tama iyan. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo akong tumawag ng 911. Ang masamang ugali. Dito sa ating pabrika ay nagsimula sa masamang babaeng ito. Ang pera na pinaghirapan nating kitain ay gusto niyang nakawin sa pamamagitan ng katawan niya. Ngayong araw, kailangang maturuan natin siya ng leksyon. Bigyan siya ng leksyon. Tama. Dapat siyang matuto. Huwag niyang kunin ang perang hindi sa kanya. Turuan siya ng leksyon. Hindi ako iyon. Wala akong ginawang masama. Alam ko naman na hindi mo ginawa iyon dahil ako ang may gawa ng lahat ng ito. Ang bata? Kay President Lu ang batang ito. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pakawalan mo na ako. Huwag mong saktan ng bata. Ang bata ay kay President Lu. Nakikiusap ako sa inyo. President Lu? Sabi ni Wenwan, ang batang ito raw ay kay President Lu. Ha. Baliw na babae, kahit anong pagsisinungaling ay kaya mong gawin. Wenwan, kung gusto mo nang mawala sa mundo, maghanap ka ng lugar na walang tao at doon mo tapusin ang lahat, huwag mo kaming idamay. Pati ang pangalan ni President Lu ay idinamay mo pa ha? Gusto mo na bang mapahamak? Tingin ko ay masyado ka nang nananaginip ng gising para mangahas na sabihin kay President Lu ang batang ito. Wenwan, itigil mo na ang pangarap. Ang iyong lalaki, nagpakita ba siya kahit kailan? Lipit ka na nga, huwag ka nang magbalak na umasenso ng iligal. Ngayong araw ay walang makapagliligtas sa iyo. Dakpin siya. Anong gagawin niyo? Anong balak niyong gawin? Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Sinong may lakas ng loob na humawak sa tao ko? Kay pamilyang Lu? Sinong may lakas ng loob na saktan ang tauhan ni pamilyang Lu? President Lu. President Lu, bakit po kayo nandito? President Lu, bakit po kayo nandito? Tulungan niyo po ako. Iligtas niyo ang bata. Huwag kang matakot, pasensya na at nahuli ako. Halika. President Lu, siya ay isa lamang masamang babae na taksil. Bakit ka pa nag-aalala sa ganyang uri ng babae? Secretary Lee, isara ang pabrika. Hanggat wala akong utos, walang sinumang aalis. Kapag may nangyaring masama sa kanya, kayong lahat ay pagbabayarin ko. Opo. Huwag kang matakot. Dadalhin kita agad sa ospital. Magiging maayos din ang lahat. Madam Lu! Madam Lu! Madam Lu, hindi po ito maganda. Nasa panganib ang asawa ng inyong anak.
Ano ka mo? Totoo po ang lahat. Lubos na natakot ang asawa ng inyong anak. Ang mag-ina po ay parehong nasa panganib. Agad na padalhan ang pinakamagagaling na doktor sa mundo sa panganganak. Gamitin ang pribadong eroplano patungong ospital ng Jiangdu. Kapag hindi nyo nailigtas ang manugang ko, gigibain ko ang inyong International Medical School. Opo, gagawin po namin agad. Panin nyo agad ang pinakamagaling na doktor sa maternity at magpadala ng private plane papuntang ospital ng Jiangdu. Kapag hindi nyo nailigtas ang manugang ko, papatalsikin ko kayong lahat mula sa International Medical School. Opo, gagawin na po namin agad. Huwag niyo na akong intindihin. Iligtas niyo ang anak namin. Walang halaga ang buhay ko. Pero, unang beses pa lang ng anak ko dito sa mundo. Iligtas niyo siya. Bilis. Ang young madam ng pamilyang Lu ay nasa operating room na. Dalian nyo sa operating room. Hindi ito maganda. Nanganganib ang buntis. Magtanong agad kay President Lu kung ang ina ba o ang bata ang ililigtas. President Lu, ang buntis at ang bata ay nasa kritikal na kondisyon ngayon. Pakisabi po agad kung ang ina o ang bata ang uunahin nating iligtas. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gawin nyo. Siguraduhin nyong mailigtas ang asawa ko. Congratulations po. Ang ina at ang bata ay ligtas na pareho. Pagkalipas ng isang buwan, ay ligtas ng makakapanganak ang pasyente. Mabuti. Binabati ko kayo. Ang ina at ang bata ay parehong maayos na. Pagkatapos ng isang buwan, ay maaari ng ligtas na manganak ang pasyente. Sige. President Lu, Tungkol sa nangyari nung gabing iyon, imbestigado ko na ang lahat. Nagkaroon lang ako ng maling akala sa iyo. Patawad. sabi mo naman ay pagkakamali lang iyon. Hindi mo na kailangang humingi ng paumanhin. Ngayong nandito na tayo, magkakaroon na tayo ng sariling anak, kaya naman ang kasal ay nakatakda na sa 3 araw. Gagawin kitang asawa ng pamilyang Lu sa harap ng lahat. Tungkol naman sa pamilya ko, huwag kang mag-alala. Tiyak na magugustuhan kanila. Ikaw at ang anak natin balang araw. Sandali lang. Ang ibig mo bang sabihin ay magpapakasal ka sa akin? Oo. Pero, dahil lang ba ito sa bata? Nasaan ang manugang ko? Kumusta na ang manugang ko? Madam Lu, dahan-dahan lang po. Sabi naman po ng doktor na ang misis po ay nasa maayos ng kalagayan. Ganoon pa man, gusto ko na siyang makita. Yung mga inutos kong ihandang panunuluyan para sa kanya, naihanda mo na ba? Madam Lu, huwag po kayong mag-alala. 8 mamahaling sasakyan, pati na ang buwan ng $50 milyong na panggastos, lahat ay handa na. Mabuti kung ganoon. Hindi ako pumapayag. Hindi mo gustong maging misis ng pamilyang Lu? President Lu, patawad? Pero hindi tayo maaaring magpakasal. 2 o 3 beses pa lang tayong nagkikita at dahil lang sa isang aksidente kaya ako nagbuntis. Halos hindi nga natin kilala ang isa't isa. Kaya paano tayo magpapakasal? Dito sa mundo, may babae pa palang ayaw maging misis ng pamilyang Lu. Napakaraming babae ang nagkakandara pa, makapasok lang sa pamilya ng pamilyang Lu. Alam ba niya kung ano ang tinatanggihan niya? Yaman at marangyang buhay na yon. Madam Lu, huwag kayong mag-alala. Ako na ang susubok na kumumbinsi sa kanya. Wag.
Alam ba niya kung ano itong tinatanggihan niya? Ang buhay na puno ng karangyaan at yaman. Huwag po kayong mag-alala, Madam Lu. Ako na po ang susubok na kumumbinsi sa kanya. Huwag. Ang isang babaeng hindi mukhang pera ay talaga namang bihirang mahanap. Para sa ating pamilyang Lu na si Madam, siya lang ang gusto ko para sa kanya. Pero ang bagay na ito ay hindi dapat minamadali. Ang batang ito, na laging nasa sentro ng atensyon simula bata, ay sa wakas ay nakaranas din na tanggihan. Tungkol sa bagay na ito, hayaan siyang lumutas nito ng mag-isa. Ako si Lu Shuo, ang CEO ng Lu Corporation. Alam ko, Ibig sabihin ba nito, tinanggihan mo lang ang alok ko na magpakasal? President Lu, dinala ko na po ang mga tao. President Lu, alam ko na ang pagkakamali ko. Nagmamakaawa po ako sa inyo, huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho. President Lu, patawad po. Pagbigyan niyo na po ako sa pagkakataong ito. Ang taong dapat ninyong hingan ng paumanhin ay hindi ako. Bilis, humingi kayo ng tawad kay President Lu at kay Madam. Ano? Kay Madam? Kay President Lu at Madam? Hindi. Imposible. Isa lang siyang walang hiyang babae na walang magulang. Paano namang magagawa ni President Lu na magustuhan siya? Songwaner, wala nga akong mga magulang at lumaki ako sa bahay ampunan. Pero dahil ba, mababa lang ang pinagmulan ko, ay bibigyan na kayo ng karapatan na hamakin at tratuhin ako ng masama? Ano naman kung hamakin kita? Isa kang mapagpanggap at masamang babae. Pareho lang tayong nagtatrabaho sa factory na ito. Bakit kailangang lahat ng mga lalaki ay magkagusto sa iyo? Kahit si Jiang Jianan ay nais pa na ang posisyon ko bilang supervisor ay ibigay sa iyo. Bakit? Hindi ako papayag. Ano naman kung tapakan kita? Nagkukunwari kang matino pero wala kang hiya. Nakasama kita sa iisang pabrika. Pero bakit lahat ng mga lalaki ay gusto ka? Pati na si Zhang Jianan ay ibinibigay sa iyo ang posisyon ko bilang plant manager. Bakit? Hindi ako papayag. Anong gusto mong gawin natin? Dahil sa iyo, muntik nang mawala ang bata, hinding-hindi kita patatawarin. Palabasin niyo ang baliw na babaeng iyan sa Jiangdu at huwag na siyang pabalikin dito kailanman. Opo, sir. Huwag. Huwag niyo akong hawakan, hindi ako aalis. Wenwan, hindi kita pakakawalan, dugong aso ka. Factory Manager Zhang, tinatangka mong kunin ang asawa ng may-ari ng pamilyang Lu, dapat kang magbayad ng mahal. President Lu, magpapaliwanag po ako. Hindi ko po kailanman balak bastusin ang asawa ninyo. Wenwan, bilisan mo, pakiusapan. Mo si President Lu para sa akin. Isipin mo noong nasa pabrika ka pa, lagi naman kitang inaasikaso, di ba? Bawat kusing na kinikita ko ay galing sa sarili kong pagpapagal, hindi galing sa awa mo. Tungkol naman sa pag-alaga mo sa akin, iyon ay dahil gusto mo lang akong paglaruan. Tapusin ang usapan na iyan. Papalitan ng lahat ng pinuno sa pabrika. Ang lahat ng trabahador na narito ngayon, tsugi na sa trabaho. Opo, sir. President Lu, nakikiusap ako na pagbigyan niyo ako. Patawarin niyo ang abang buhay ko, President Lu. Maraming taon na po ako sa pamilyang Lu. Isipin niyo man lang ang mga sakripisyong ibinigay ko. Ilayo na iyan. President Lu. Hindi pababayaan ng pamilyang Lu ikaw at ang bata. Sana ay pag-isipan mo itong mabuti. President Lu, nakapagdesisyon na ako. May kakayahan ako. Kaya ko ang sarili ko para buhayin ang anak ko. Hindi ko gagamitin ang anak ko. Para lamang makuha ang titulong Mrs. President Lu. President Lu, nakapag-isip na ako ng mabuti. Kaya ako namang magtrabaho. Kaya kong umasa sa sarili ko para buhayin ang batang ito. Hindi ko gagamitin ang bata. Para lang makuha ang posisyon bilang asawa ni President Lu. Wenwan, mapagtanim ka ng galit. Nagkakamali ka ng taong kinakausap. Hindi ako ganoong klaseng babae. Bahala ka. Pero paalala lang, hindi ako maaaring magkaanak. Kung iniisip mong gamitin ang bata para makuha ang posisyon sa Mrs. Lu, pinapayuhan kita na kumuha na lang ng pera para maging praktikal. President Lu, hindi ko gagawin yan. Sige, Wenwan, ikaw, napakahusay mo. Anak,
Poprotektahan ka ni Mama? Ibubuhos ko ang lahat. Para buhayin ka. Sir, pearl milk tea, half sugar at no ice. Tama po ba? Tama. Sige po, sandali lang. Lu Shuo, si President Lu iyan mula sa Lu Corporation. Nakita ko na siya sa telebisyon. Isa siyang sikat at mayamang binata ng Jiangdu. Bakit siya naririto? Bakit ka narito? Sarado ang milk tea shop na ito ngayong araw. Lahat ay maaari nang umalis. President Lu, hindi mo negosyo ito. Huwag kang mangyalam. Pwede ko itong bilhin. Anong ginagawa mo rito? Sarado ang milk tea shop na ito ngayong araw. Maaari nang umalis ang lahat. President Lu, hindi mo ito pagmamayari, kaya huwag kang nanggugulo. Pwede ring sa akin na ito. Ano nangyayari dito? Ano ito? Huwag niyo pong gambalain ang negosyo ko. Nagagambala ba kita? Hindi po. Hindi po. Pasensya na po sa inyong lahat. Ngayong araw ay sarado na po ang milk tea shop. Maaari na po kayong umuwi. Uwi na po kayo. Gusto ko lang makausap ang empleyado mo. Hindi pwede. Huwag kang makulit. Tataasan ko ang sahod mo. Sige po. Bahala na po kayo. Aalis na po ako. Aalis na po. Pero, President Lu, ano ba talagang gusto mong gawin? Gusto kitang ligawan, hindi ba halata? President Lu, isang ordinaryong tao lang ako. Hindi ako nababagay sa katulad ni Pamilyang Lu. Kaya wag mo na sa akin ubusin ang oras mo. Sige, bukas ng gabi ay mayroong charity gala, pero mukhang wala kang balak pumunta. Hindi ako pupunta. Sige. Akala ko pa naman ay gusto mong tulungan ang mga bata sa ampunan. Dahil ayaw mo, hayaan mo na. Mali ang iniisip ko. Sandali lang. Sa ampunan? Sa ampunan, na dati mo pang tinutulungan, ang kikitain sa gala na iyon ay tiyak na sapat na para itaguyod ang mga batang iyon hanggang sa sila ay tumanda na. Pupunta ako. Pumapayag na akong pumunta. Sandali lang po. Ang ampunan. Ito ang ampunan na palagi mong tinutulungan. Ang halaga ng isang dinner party, siguradong sapat na para itaguyod ang mga batang iyon. Hanggang sa paglaki nila, di ba? Pupunta ako. Desidido akong pumunta. Magandang araw po, Yang Madam. Hindi po. Hindi ako ang inyong young madam. Dahil nagdesisyon ka ng pumunta, ay daladala mo ang reputasyon ko bilang si Pamilyang Lu. Wala ka naman sigurong balak pumunta ng suot ang mga yan? Salamat. Walang anuman. Napakahirap ko bilang si Pamilyang Lu. Dahil wala ako kundi puro pera lang. Hindi ako nagpapasalamat para doon. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil sa pag-ipon mo ng pondo para sa mga batang ampon. Mas lalong wala yon. Kumikita ka ng $3,000 sa pagtatrabaho buwan-buwan at nagagawa mong ibigay ang kalahati sa mga ampon, kaya ang ginagawa ko ay wala lang kumpara doon. Parang hindi ka, naman kasing manhid, tulad ng iyong hitsura. Gusto mo bang pag-isipang magpakasal sa akin? Kung hindi dahil sa pagpapatalsik sa atin ni Pamilyang Lu sa pabrika, paano tayo makaka-attend sa ganito kagarbong dinner party? Kasalanan din kasi to ng babaeng si Wenwan. Pero sa pagsama natin sa tagapagmana na si Pamilyang Shen, maging yayaman tayo, mas maayos pa rin to kaysa manatili sa pabrika. Miss Chen? Alam ng buong Jiangdu, nakababata niyo si President Lu sa inihandang charity dinner na ito ni President Lu. Bakit kaya hindi kayo ang magkasamang dumalo? Matagal na rin tayong hindi nagkita, Young Master Zhu. Darating na rin si Kuya Lu Shuo mamaya. Sino ba ang hindi nakakakilala kay Jiangdu? Kababata niyo po si President Lu sa inihandang charity dinner ni President Lu.
Bakit parang hindi niyo po siya kasamang dumating? Matagal na rin tayong hindi nagkita, Young Master Zhou. Darating na rin po si Kuya Lucio mamaya. Kaninong asawa ba iyan? Bakit ngayon ko lang siya nakita? Dito sa party ni Pamilyang Lu, puro mayayaman at makapangyarihan ang nandito. Siguradong hindi siya basta-basta. Si Wenwan? Bakit siya nandito? Si Wenwan nga yon. Sino ang sinasabi niyong Wenwan? Si Miss Shen, siya nga iyon. Kasama namin siya na nagtatrabaho sa pabrika, katrabaho namin siya. Kailan pa naging ganito kababa ang antas ni Pamilyang Lu? Kung ano-ano na lang, nahamak na tao ang nakakapasok dito. Nakakahiya naman na makasama ang ganyang klase ng tao sa iisang party. Itong si Lucio naman, masyadong pamisteryoso at pinuna-una pa ako rito. Hindi ko alam kung ano ang binabalak niya. Kumusta na ang mga paghahanda? Ang proposal site po sa rooftop ay ayos na po ang lahat, maging ang mga fireworks ayon sa gusto nyo. Mamayang 12:00 ng hating gabi ay nakahanda ng pasabugin. Sana ay magustuhan niya ang sorpresa ko ngayong gabi. Xiaozi, ngayong araw ang fundraising para sa ating ampunan. Mamaya, kailangang galingan mo ha? Wenwan at ate. Wenwan ate. Kaninong anak ito? Ay, pasensya na po. Hindi ko po siya agad nabantayan. Paumanhin po talaga. Saan ba kayo nanggaling dalawa? Ako po ang Dinzang, sa amapusan ng Dinzang sa labas ng lungsod, at bata po namin ito. Kaya naman pala walang modo. Isang bata na may nanay ngang nanganak, pero walang nanay na nagpalaki. Ang babaeng ito ay ang mahal na anak ni Jiang Cheng na si Shen Clan, binunggo niyo siya. Sa tingin niyo ba ay makakaligtas kayo rito? Tama na. Anong saysay ng panlalait? Bigyan na lang natin sila ng kaunting leksyon. Dapat lang talagang bigyan ng leksyon para itong walang modong batang paslit ay makaalam kung sino ang mga taong hindi nyo dapat binabangga. Wenwan, bakit mo ako hinahadlangan? Ang dami-dami ninyong naimemeke sa isang bata, hindi ba kayo nahihiya? Wenwan ate. Huwag kang mag-alala. Nandito si ate. Tama nga na nagsasama-sama ang mga magkakatulad. Magkakilala pala kayo. Kaya pala sa ganitong sosyal na piging, ay may nakakasali pa ring mga hamak na tao. Sino ka ba sa akala mo para harangan ako? Magkakilala pala kayo. Sinasabi ko na nga ba, sa ganitong mamahaling piging, ay may makakasaling na maraming mabababang tao. Sino ka ba sa akala mo para harangan ako? Wala nga akong halaga. Pero wala kayong karapatang manakit ng tao. Si ang dalaga ng pamilya, siya naman ang biglang humarap. Kaya muntik na siyang makabangga ng bata. Bakit mo isinisisi sa iba? Huwag ka nang magsalita. Wenwan, ang mga taong ito ay hindi natin kayang banggain po. Dahil napakamatulungin mo, bakit hindi? Ikaw ang humingi ng paumanhin para sa kaniya? Sige, ako nang hihingi ng paumanhin para sa kanila. Pasensya na po. Sana ay mapatawad niyo kami. Dapat may sinseridad ang paghingi ng tawad. Hindi mo man lang maibaluktot ang baywang mo. Paanong naging paghingi ng tawad iyan? Ate Wenluan, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Talagang walang hiya ka? Pati mga taktika mo ay napakadumi. Dahil nakahingi na kami ng paumanhin, maaari na ba kaming umalis? Hinto. Ate Wenluan, maayos ka lang ba? Maayos lang ako. Talagang salbahe ka. Pati mga taktika mo ay napakadumi. Dahil nagsorry na po kami, maaari na ba kaming umalis? Hinto. Kahit nagsorry na kayo, pero ang suot kong bestido, hindi nyo pa ito binabayaran. Tama.
Ito ay kay Miss Shen na espesyal pang binili mula sa Paris bilang isang mamahaling gamit. Dapat niyo itong bayaran. Tama? Kailangang bayaran. Miss Shen, ang presyo ng isang bestidong ito, siguro ay sapat na para sa inyong mga mahihirap. Para makabili ng isang gusali. Hindi. 2 gusali. Miss Shen. Miss Shen, kayo na po ang may mabuting loob. Patawarin niyo na po ang batang ito. Ganito na lang po. Sa natitirang bahagi ng buhay ko, ay magsisilbi ako sa inyo kahit walang suweldo. Pabayaan niyo na silang umalis. Kahit magkano pa, ako ang magbabayad sa inyo. Direktor, tumayo na po kayo riyan. Sa ampunan, marami pang mga bata ang naghihintay sa inyo. Tungkol sa pera, ako na ang gagawa ng paraan. Anong magagawa mo? Ano ang sinabi mo? Ang suot mo? Tila hindi ito mura, hindi ba? Anong binabalak mo? Wala akong pakialam kung saan mo iyan ninakaw, pero ang damit mong iyan ay talagang sapat na pambayad para sa bestido ko. Ang damit na ito ay kay President Lu. Sige na, ipapaliwanag ko na lang sa kanya sa susunod. Sige, huhubarin ko ito para ibigay sa iyo. Sandali, dito mo mismo hubarin. Ano ang sinabi mo? Ang damit na ito ay kay President Lu. Hayaan mo na? Baka sa susunod ko na lang maipapaliwanag sa kanya. Sige, huhubarin ko na ito para ibigay sa iyo. Sandali lang. Hubarin mo rito mismo. Anong sabi mo? Sabi ko, hubarin mo rito mismo. Oo. Hubarin mo rito mismo. Kung bigla kang tumakas habang nagpapalit, paano kaming lahat dito kay Miss Shen? Sinong mananagot? Sobra na ang pang-aapi ninyo. Bakit? Nahiya ka ba? Maghahanap ako ng tutulong sa'yo. Huwag ninyong hawakan sina Wen Yuan at ate. Chowzi? Dati, dahil sa iyo ay nasisante kami sa factory, hindi ko akalaing sa araw na ito ay mahuhulog ka sa mga kamay namin. Sobra na itong pambabastos. Kahit pa makapangyarihan ng pamilya ninyo, hindi nyo dapat ganito tratuhin ng matatanda at bata? Pati na rin ang pagpilit na hubaran ng isang buntis? Wala na ba kayong konsensya? Tama siya, Miss Shen. Pakawalan nyo na po sila, parang awa nyo na. Tignan ninyong mabuti, ang inaapi dito ay ako. Si Miss Shen at President Lu ay kababata ng isa't isa, tapos sa gitna ng handaan, binabastos sila ng mga walang modong ito. Kapag nalaman ito ni President Lu, sinong makakapanagot sa inyo? Huwag ninyo akong hawakan. Bitawan niyo ako. Wenwan, parurusahan kita. Bitawan niyo ako. Napakayabang mo dati, di ba? Bitawan niyo sina Wen Yuan at ate. Sinong may lakas ng loob na hawakan ng babae ni Lucio, tapusin niyo sila. Bitawan niyo ako. Hindi ba't napakayabang mo kanina? Bitawan niyo si ate Wen Luan. Sino ang naglakas loob na hawakan ang babae ni Lucio? Magbabayad kayo. Kuya Lucio. Narito na si President Lu, narinig niyo ba iyon? Ang mga sumisigaw kanina? Yung mga pinakamaingay na naglakas loob kalabanin ang babae ni President Lu? Papatalsikin ko kayong lahat. Kuya Lucio, bakit mo ba siya pinapansin? Bakit ngayon ka lang dumating? Muntik na akong malagay sa panganib dahil sa masamang babaeng ito. Ganoon ba? Kung gayon, bakit tila hindi ikaw ang nasaktan dito? President Lu, totoo ang lahat ng sinabi ni Miss Shen. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang damit niya. Ito ay winarak ng mga taong ito. Talagang kalunos-lunos. Oo nga. Masyado na itong sobra. Alam ko na, si Kuya Lucio ang pinakamabait sa akin. President Lu, ang lahat ng ito ay kasalanan ko. May nagbigay sa akin ng imbitasyon, sinasabi na maaari kaming manghingi ng pondo para sa aming ampunan, kaya pumunta ako. Hindi ko po sinasadyang mang-istorbo rito. Kayo po ang dinzang ng ampunan? Opo, ako nga po. At wala po talagang kinalaman si Wenwan sa nangyari.
Ito ay dahil sa kakulangan ko sa pagdidisiplina sa mga bata, kaya kami nagdulot ng malaking gulo. Pakiusap, palayain niyo na po si Wenwan. Ako na lang po ang parusahan niyo. Handa po akong magtiis. Tanggap ko ang kahit anong kaparusahan. Lucio, handa ka pa bang pakasalan ako? Wala po talagang kinalaman si Wenwan dito dahil ito sa hindi ko pagdidisiplina ng maayos sa mga bata kaya sila nakagawa ng ganitong kalaking gulo. Pakiusap, pakawalan niyo na si Wenwan. Ako na lang po ang parusahan niyo. Sanay naman po ako sa hirap. Tanggap ko ang kahit anong parusa. Lucio, handa ka pa bang pakasalan ako? Wenwan, nababaliw ka na ba? Sira na ang ulo niya. Pinapakasalan niya ang sarili niya kay Young Master Lu. Kuya Lucio, paano ka papakasalan ng lalaking iyan kung ganyang klase kang babae? Kung may papakasalan man si President Lu, dapat ay si Miss Shen iyon. Sino ka ba sa akala mo? Wenwan, wag mo akong takutin. Anong nangyayari sa iyo? Ate Wenluan, natatakot ako. Bumalik na tayo. Oo, handa ako. Kuya Lucio, anong sinabi mo? Shen Yu, ang nanay ko ay iisa lang ang naging anak at ako iyon, wala akong kapatid na babae. President Lu, kayo ni Miss Shen ay bata pa lang ay magkasama na. Paano niyo magagawang piliin ang isang estranghero? Ang pamilyang Lu at pamilyang Shen ay nagkaroon lamang ng ilang beses na transaksyon sa negosyo. Anong sinasabi niyo na kababata? At isa pa, si Wenwan ang asawa ko, hindi siya estranghero. President Lu, wala po akong kinalaman. Si Shen Yu po, ang nagsabing kababata niyo siya. Kaya po ako tumulong. Mukhang sa nakalipas na mga taon, sa pamilyang Shen ay naging masyado akong mabait para mangahas kayong apihin ang tauhan ko sa Lu Group. Miss Shen, ngayon, sino na ako sa tingin mo? Lu? Madam Lu? Sa tingin ko, sa nakalipas na mga taon, sa pamilya niyong pamilyang Shen ay masyadong malawak ang pasensya ko at naglakas loob pa kayong bastusin ang isa sa mga tao ng aking Lu Group. Miss Shen, ngayon, sino ba ako sa paningin niyo? Lu? Madam Lu? Madam Lu? Ibig bang sabihin Madam Lu lang? Ang pwedeng makaiwas sa pangmamaliit? Dapat ba na mayroon kang pera at posisyon bago ka magkaroon ng dignidad at pagkatao? Madam Lu, mali po ako. Naging mapangmata po ako. Patawarin niyo na po ako sa pagkakataong ito. Sige. Pero yung damit mo, hindi pa kita nababayaran para doon. Wag na po. Wag na. Hindi niyo na po kailangang magbayad. Wag na po talaga. Magbayad tayo? Nasira ang bestido? Kaya dapat palitan. Ito ang 10 milyong dolyar. Bayad para sa bestido mo. At dahil nabayaran na, ang damit na ito ay akin na ngayon. Miss Shen, tumayo ka nga riyan. Dati, ang Wenwan na iyan ay kasama lang nating nagtatrabaho sa pabrika. Bakit ka natatakot sa kanya? Tama siya, Miss Shen. Kahit na kumapit pa siya kay Young Master Lu, anak ka pa rin ng pamilyang Shen. Shen Yu, akala mo kung sino kang mataas? Minamaliit mo ang mga tao mula sa simpleng pamilya. Pero hindi mo man lang naisip, sa mundo ng mga makapangyarihan, ang inyong pamilyang Shen ay itinuturing lamang na mababang uri ng pamilya. Shen Yu, pakiramdam mo ay isa kang Diyos, maliit ang tingin mo sa mga taong matagal nang naghihirap, pero hindi mo ba naisip, sa mundo ng mga mayayaman, ang pamilya niyo sa pamilyang Shen ay hamak na maliit na tauhan lamang. President Lu, nagsusumamo po ako sa inyo, alang-alang po sa pamilyang Lu at pamilyang Shen na matagal nang magkasosyo sa negosyo, palagpasin niyo na po ito kahit ngayon lang. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Kung hindi mo mararanasan ng personal, ang hirap ng buhay ng isang mahirap na pamilya, hindi ka matututong makiramdam sa iba. Secretary Lee. President Lu, putulin niyo ang lahat ng ugnayan sa negosyo ng pamilyang Shen.
At kapag bangkarote na ang pamilyang Shen, hayaan niyo si Miss Shen na madama ang lupit ng buhay sa ilalim. Wag! Wag po! President Lu, nagmamakaawa po ako sa inyo. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Young Master Zhou, tulungan mo naman akong makiusap, tulungan mo akong magmakaawa kay President Lu. Wala akong kinalaman diyan. Wala akong alam sa nangyayari. Lahat ng ito ay dahil kay Shen Yu. Siya ang nag-udyok sa akin na kalabanin si Madam Lu. Wala akong kinalaman dito. President Lu, Ang sinungaling mo, Young Master Zhou. ikaw na tanga ka, manahimik ka. Hindi ko inaasahan na si Young Master Zhou ay ganito pala kabait. Dahil diyan, madadamay ka sa pagbagsak ng pamilyang Shen. President Lu, nakikiusap ako na pagbigyan niyo po ako. Parang awa niyo na. Wala akong kinalaman dito. Wala talaga akong alam, President Lu. President Lu, nakikiusap ako. Parang awa niyo na. President Lu, wala talaga akong alam, President Lu. Wennuan, ano ba talaga ang nangyayari dito? Ina, patawad po. Nadala ko pa kayo sa gulo ko. Din Zhang, ngayong gabi, ako ang nag-imbita sa iyo rito. Ang charity banquet na ito, dapat ay para sa pangangalap ng pondo. Para sa mga bata, hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari. Pananagutan ko ang lahat. Din Zhang, ngayong gabi, inimbitahan kita rito. Ang charity dinner ngayong gabi ay dapat sana para mangolekta ng donasyon para sa mga bata. Hindi ko inakala na magkakaganito ang lahat. Responsibilidad ko ito. Madam Lu, anong nangyayari? Tungkol doon, ipapaliwanag ko po sa inyo mamaya. Din Zhang, dahil narito na rin tayo, mayroon akong iaanunsyo sa inyo. Nagdesisyon ang Luri Group na ipatayo muli ang ampunan, ayusin ang lahat ng mga pasilidad, at susuportahan ang pag-aaral ng lahat ng estudyante hanggang sa makapagtapos sila ng kolehiyo. Talaga? Makakapag-aral na ang mga bata. Ito rin ang pinakamalaking hiling ni Wenwan. Salamat. Para sa lahat ng mga bata rito, salamat sa inyo. Sumama ka sa akin. Saan? Bakit mo ako dinala rito? Wenwan. Gusto kitang makasama. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, napakaganda ng mga paputok. At napakaganda mo rin. Alam kong hindi mo pa ako matatanggap, pero okay lang. Kaya kong maghintay. Gusto kitang makasama. Anong sinabi mo? Sabi ko, napakaganda ng mga paputok. At maganda ka rin. Alam ko, hindi mo pa ako tinatanggap. Pero ayos lang, kaya kong maghintay. Lucio, salamat. Wenwan, ginagawa ko ang lahat ng ito, hindi para pasalamatan mo lang ako. Alam ko. Dahil ba ito sa batang dinadala ko? Hindi ba? Tama ka. Dahil ako ang ama ng bata. Lucio, Alam ko, kanina napilitan ka lang noong sabihin mo sa akin na magpapakasal tayo, hindi ko iyon dadamdamin. Pero, kailangang maging responsable ako sa inyong mag-ina. Bago ka manganak, dito ka na muna tumira sa amin. Kahit ano pang gusto mong gawin, bahala ka. pero Huwag kang tumanggi. pumapayag na ako. Dati, masyado ko lang gustong patunayan ng sarili ko na hindi ako aasa kahit kanino. Pero, hindi lang ang sarili ko ang hindi ko naprotektahan, kundi pati na rin ang anak ko. Mabuti kang tao, at sigurado akong sa piling mo ay ligtas ang bata. Kaya, pumapayag akong tumira muna sa pamilyang Lu. Nako, Madam Lu, huwag po kayong kabahan.
Ang pambihirang violet jade bracelet na ito yung binili nyo sa huling auction. Sa halagang $600 milyong. Siguradong ang mga inihanda ninyong regalo ay magugustuhan ni Young Madam. Alam kong ang batang iyon ay hindi mukhang pera. Pero paano kung hindi niya ito magustuhan? Ano ang gagawin ko? Ma. Ito si Wenwan? At siya naman ang mama ko. Sa wakas at nagkita na rin tayo. Magandang araw po, tita. Ngayon lang tayo nagkita. Wala masyadong maibibigay sa iyo si tita. Eto, tanggapin mo ito. Wag na po, tita. Masyado po itong mahalaga. Hindi ko po ito matatanggap. Kunin mo na. Hindi ko po talaga matatanggap. Tanggapin mo na ito. Hindi pwede, tita. Masyado itong mamahalin. Hindi ko ito pwedeng tanggapin. Tanggapin mo na ito. Hindi ko po pwedeng tanggapin. Sige na, tanggapin mo na. Pulseras na nagkakahalaga ng $600 milyong. 600 milyon? Sabi ko na nga ba na ang pulseras na ito ay hindi bagay sa manugang ko? Mabuti pang nasira na lang ito. Mamaya, si tita ay mayroon pang ibang bagay na ibibigay sa iyo. Miss Wenwan, tingnan niyo po. 3 villa sa Kyoto, 8 mamahaling sasakyan, isang Supreme Black Card, at mayroon ding relo si Madam Luna, espesyal na ipinagawa para lang sa inyo. Ang lahat ng ito ay matagal nang ipinahanda sa akin ni Madam Lu. Hinihintay lang po ang pagdating nyo. Wenwan, ang mga ito ay mas mapapakinabangan kaysa sa pulseras na ito, kaya dapat mo itong tanggapin. Teka, pati na rin ang mga kasambahay na ito. Hayaan mong sila ang mag-alaga sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi po pwede, tita. Ang lahat ng ito. Tanggapin mo na ito? Kung hindi ay malulungkot si mama. Ang relong ito, siguro naman ay hindi masyadong mahal. Salamat po, tita. Kaya ang relong ito na lang ang tatanggapin ko. Masyadong mahal ang iba? Hindi ko po talaga pwedeng tanggapin. Ang relong ito ay tanda lang ng aking pagmamahal. Wala naman itong masyadong halaga. Kahit po simple lang ay maganda ito. Ang galing talagang pumili ni tita. Ang batang ito, lagi siyang nagpapakumbaba na nakakaantig ng puso. Wenwan, kailangan ko ng tulong mo. Simula pa noong bata ay magkasama na tayong lumaki. Hindi mo pwedeng hindi ako tulungan. Wenwan, kailangan ko ang tulong mo. Magkabata tayo at matalik na kaibigan. Hindi mo ako pwedeng talikuran. Huwag kang mag-alala. Dahan-dahan lang. Anong nangyari? Huwag ka nang magtanong. Pumunta ka na rito. Kapag nahuli ka ng dating, ay wala na ako. Maghihintay ako sa Wealth Mansion. Ibababa ko na. Teka lang. Hello? Hindi pwede. Kailangan ko nang pumunta doon. Tita, pasensya na po. May nangyaring emergency sa kaibigan ko. Kailangan ko nang umalis. Dahan-dahan lang sa pag-alis. Mag-iingat ka at baka madapa ka. Saan ka pupunta? Ihahatid na kita. Wag na po, wag na. Hindi ko pa po nasasabi sa kanya ang tungkol sa inyo. Baka magulat siya. Magtataksi na lang po ako. Hindi niyo na po ako kailangang ihatid. Kahit na ang relo na iyon ay gawa sa kamay at espesyal, $8 milyong lang ang halaga niyon. Hindi kaya? Parang masyadong maliit ito para sa manugang ko. Masyado nga yung mura. Pero, hindi bibigyang mali siya ni Wenwan ang mga ganoong bagay. Wenwan, sa wakas dumating ka rin. Ano ba talagang nangyayari? Hindi mo man sabihin sa akin kung sino ang ama ng batang nasa sinapupunan mo. Ayos lang, pero sa araw na ito, kailangan mong tulungan akong magpasikat. Anong magpasikat? Kasi, sinabi ko sa mga kaklase ko na si President Lu ang asawa mo. Anong sinabi mo? Hindi mo man sabihin sa akin kung sino ang ama ng dinadala mo, hahayaan na lang kita. Pero sa araw na ito, kailangan mo akong bigyan ng dangal. Anong klaseng dangal? Kasi sinabi ko sa mga kaklase ko na ang asawa mo ay si President Lu. Ano ang sinabi mo?
Paano malalaman ni Xiaoyu ang tungkol kay Lucio? Alam kong hindi totoo, pero wala na akong magawa. Ngayon kasi ang kaarawan ni Meng Qingqing, ang sikat na babae sa school namin, at ang boyfriend niya ay tauhan ni Lu Corporation, ginamit pa niya ang kapangyarihan ng kanyang boyfriend para paalisin ako sa universidad na ito. Dahil sa biglaang pangangailangan, kaya nasabi ko na boyfriend mo si President Lu. Iyon pala ang dahilan. Nasa itaas silang lahat at naghihintay na makita ka. Kapag napahiya ako ngayon, hindi na ako makakapagpatuloy sa universidad na ito. Alam ko, hindi naging madali para sa iyo na makapasok sa paaralang ito. Ito na ang huli. Alam ko talagang napakabuti mo. Ching-ching, bakit ang laki na ng tiyan niya? Oo nga. Wala naman tayong narinig na kinasal si President Lu. Pero bakit? Parang nagdadalang tao na siya ng anak ni President Lu? Sinabi lang ni Cheng Yu na siya ay si Mrs. Lu. Naniwala naman agad kayo? Nais ko lang ipakilala sa lahat, ang kaibigan kong si Wen Wan, siya ang madam ni President Lu ng Lu Corporation. Kumusta po kayong lahat? Ipakikilala ko kayo sa lahat, ang kaibigan kong si Wen Wan, siya ang asawa ng pinuno ng Lu Corporation na si President Lu. Kumusta kayo? Aba, ginang President Lu, ikinagagalak ko po kayong makilala. Hindi ko akalain na ang isang tulad kong simple ay makakaharap ang isang napaka-importanting tao na tulad nyo. Cheng Yu, hindi ko inaasahan na may kakilala ka palang ganito kataas na uri ng tao. Dati, minaliit ka lang namin. Ayos lang? Hindi ba't may kasabihan tayo? Mababa lang talaga tumingin ang mga taong tulad mo. Hindi nakakatakot ang uminom ng maling gamot, pero ang sumipsip sa taong hindi mo dapat sinisipsipan ay may seryosong kapalit. Tama ang sinabi ni Ching-ching. Sama-sama ang mga magkakauri, nakadepende sa antas mo ang mga magiging kaibigan mo. Kung siya nga ba talaga ang asawa ni President Lu, hindi sa kanya nanggagaling ang pasya. May ilang tao talaga na pilit nagpapanggap na mayaman kahit wala naman. Kapag nabunyag ang totoo mamaya, paniguradong mapapahiya sila, di ba? Ang Ching-ching naman natin ay kasintahan ng isang opisyal mula sa ilalim ng Lu Corporation. Oo, totoo yan. Nakita ko na ang boyfriend ni Ching Ching. Sinundo pa siya rito sa eskwelahan. Ang dala niyang sasakyan ay nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong dolyar. Inaasahan na sa galing ng Lu Corporation. Napakagalante talaga nila. Maging mapagkumbaba lang tayo. Hindi ko gustong ipagmalaki ang aking kasintahan sa harap ng ibang tao. Opo, tama po kayo. Ang mga tunay na may kapangyarihan ay tahimik lang. Hindi tulad ng iba rito, pagkadating ay agad sinabing siya raw ang asawa ni President Lu. Manatiling low-key lang tayo. Hindi ko gusto sa harap ng ibang tao na ipagmalaki ang boyfriend ko. Oo, tama ka. Ang mga taong may tunay na kakayahan ay mapagkumbaba. Hindi tulad ng iba dyan, na sa simula pa lang ay sasabihin ng siya ang girlfriend ni President Lu. Ano bang alam nyo para magsalita ng ganyan? Ang ating Wenwan ay ang tunay at nag-iisang Ginang Lu. Sino ang makakapagpatunay niyan? Sa inyong lahat na naririto, mayroon bang nakakakilala kay President Lu? Hindi po, paano naman namin makikilala ang isang tulad ni President Lu? Nakita ko siya minsan sa isang press conference, pero mula sa malayo, kilala ko lang siya. Pero hindi niya ako kilala. Haha. Ibig sabihin, walang makakapagpatunay na hindi ako ang asawa ni President Lu? Ikaw. Ang galing mo talagang mamilipit ng salita. Kung ikaw talaga ang asawa ni President Lu. Kung gayon, ang batang dinadala mo ay siguradong kay President Lu. Siyempre naman. Pero hindi ko kailanman narinig sa boyfriend ko na may asawa na si President Lu. Lalo na ang tungkol sa hindi pa isinisilang na bata. Tingnan nyo, ilang salita pa lang at nabuko na siya. Sa susunod na magpanggap ka, siguraduhin mong mag-background check muna. Huwag kang magpakaatubili dito. Nagpapahiya ka lang sa sarili mo. Tama na. Naging padalos-dalos ako, dahilan para si Wenwan ay mapahiya kasama ko. Walang kinalaman si Wenwan dito.
Ako ang nagpumilit na siya ay... Siya ang nagpumilit na makipagkita sa inyo? Kung hindi dahil doon, sa tingin niyo ba ay magagawa niyo akong questionin? Tama na. Ako ang naging padalos-dalos, dahilan para madamay si Wenwan sa kahihiyan ko. Walang kinalaman si Wenyuan dito. Pilit ko lang siyang pinasama sa... Siya ang nagpilit sa akin na makipagkita sa inyo? Kundi dahil doon, sa tingin niyo ba ay may karapatan kayong kilalanin ako? Anong ibig mong sabihin? Sa katayuan at pamilyang pinagmulan ni President Lu? Sa tingin niyo ba ang mga katulad niyo ay pwedeng magtanong tungkol sa kanya? Sige, sabi mo ikaw ang Mrs. Lu? Pero bakit ganyan ang suot mo nang pumunta ka rito? Wala bang binibigay na pera si President Lu sa iyo para makabili ng disenteng damit? Tama. Ang mga damit na yan, siyam na putsyam, para sa dalawa na galing lang sa tabi-tabi. Kung gusto mong magpanggap na mayaman, dapat bumili ka man lang ng peking mamahalin para lang magmukhang disente. Baka naman nagkakamali kayo tungkol sa ating kaklaseng si Wenwan. Tingnan niyo ang relos niya. Gawa yan ng Piaget na espesyal na ginawa sa kamay. Nakita ko na, yan sa magazine. 3 lang ang ganyan sa buong mundo. Ang halaga ay higit sa 8 milyong dolyar. Paano niyo masasabing? Hindi siya bumili ng peke. Isang bagay na nagkakahalaga ng 8 milyong dolyar. Ngayon lang ako nakakita niyan. Talagang namulat ang aking mga mata sa nakita ko. Salamat sa iyo, Wenwan. Sabi ni tita, hindi mahal ang relos na ito, pero 8 milyong dolyar pala ito. Nagulat ka pa ng ganyan? May maipaliliwanag ka pa ba? Hayaan mo na, umalis na tayo. Ang pag-aaral na ito, hinding-hindi na ako tutuloy. Hindi pwede. Pinaghirapan mong ipunin ang pambayad sa eskwela. Hindi pwedeng hindi ka mag-aral. Hindi ko nga alam na 8 milyong dolyar ang halaga nito, pero ang relos na ito ay totoong orihinal. Hayaan mo na, umalis na lang tayo. Tungkol sa pag-aaral na ito, ayos lang kahit hindi na ako pumasok. Hindi pwede. Pinaghirapan mong ipunin ang tuition fee mo, kaya hindi pwedeng tumigil ka. Hindi ko nga alam na ang relos na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 8 milyong dolyar, pero sigurado akong totoo ang relos na ito. Nakakatawa naman. Hindi mo man lang alam ang halaga ng relos, tapos maglalakas loob kang sabihing totoo ito? Ang gulo ng mga sinasabi mo, hindi ba? Talagang hindi ka susuko hanggang sa mapahiya ka. Lahat ng mga relos mula sa Piaget ay personal na nilagyan ng mga eksperto ng ukit ng kanilang initials. Ngayon, dare mo bang tanggalin iyan para makita ko? Tanggalin mo na, dahil dyan na malalaman ang totoo, di ba? Siguradong wala siyang lakas ng loob. Napakawalaga ng regalong ito. At sigurado namang kailangan ko ring ibalik ito sa huli. Paano kung masira ito? Hayaan mo na, para kay Xiaoyu. Pakiingatan na lang po. Wenwan, mas magaling ka pa palang magkunwari kaysa sa kaibigan mong si Cheng Yu. Anong ibig mong sabihin? Walang kahit anong nakasulat sa likod, ibig sabihin lang nito ay peke ito, di ba? Paano nangyari iyon? Kung posible man o hindi, hindi ikaw ang magsasabi. Tingnan mo ang sarili mo. Imposibleng bigyan ako ng tiyahin ko ng peking relos. Sandali, parang may mali. Paano mangyayari yon? Posible man o hindi, hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Tingnan mo na lang para sa sarili mo. Imposibleng bigyan ako ng tita ng peking relo. Sandali, mali yata. Kakasuri ko lang. Dapat ang mga relo ng Piaget ay may ukit sa likuran. Pero kung ito ay isang custom-made na disenyo, kahit ang mismong gumawa ay walang karapatang maglagay ng ukit sa likod. Kaklase Wenwan, huwag mong sabihin ang relong ito ay talagang isang custom-made order? Si Madam Lu mismo ang nagpagawa ng relong ito para sa inyo. Ipinahanda na ito ni Madam Lu sa akin, noon pa man, hinihintay na lamang po ang inyong pagdating. Ang relong ito ay talagang isang custom-made. Nag-e-enjoy ka ng magpanggap, no? Tumingin nga kayong mabuti. Mukha ba siyang may kakayahang bumili ng relong Piaget? At lalo na ang isang custom-made na modelo? Hi, Wenwan, tingin ko nga rin, hindi ka talaga mukhang may pambili ng relong iyan. Grabe talaga ang mga tao ngayon, kung ano-anong pagpapanggap ang ginagawa.
Hindi nakakatakot ang pagiging mahirap. Ang nakakatakot ay ang ugali mo. Tingnan mo nga ang sarili mo. Bakit kailangan mo pang magkunwaring mayaman? Mula sa buong Jiangdu, nagpanggap kang pinakamayaman sa lahat? Ginagawa mo talaga ang lahat para sa eksenang ito. Kahit ano pang isipin mo, hindi nito mababago ang katotohanan. Ang anak na dinadala ko ay tunay na kay Lucio. Sige, tawagan mo ngayon din si President Lu. At saka kami maniniwala sa iyo. Talaga palang nagpapanggap kang mayabang. Ano man ang isipin mo, hindi na nito mababago ang katotohanan. Ang anak na ito ay talagang anak ni Lucio. Sige, kung gayon ay tawagan mo si President Lu at paniniwalaan ka namin. Bakit sa ganitong oras pa namatay ang phone? Siguradong may mahalagang kailangan sa akin si Wen Yuan. Bilisan nating pumunta sa Wealth Mansion. Sige po. Magandang araw. Ang subscriber na inyong tinatawagan ay hindi maabot sa kasalukuyan. Baka busy lang siya. Wenwan, tingnan mo ang mukha ko. May nakasulat ba ritong uto-uto? Wala talaga akong kwenta, pasensya na, Wenwan. Masaya ba? Kayong dalawang magkapatid, pinaglalaruan niyo ba kami? Para lang paglaruan kami, bumili pa kayo ng pekeng relo, ngunit kahit gaano pa ito kaganda, peke pa rin ito sa huli. At hinding-hindi ito magiging katanggap-tanggap. Meng Ching-Ching, pinapayuhan kitang huwag itong ituloy? Dahil ang relong ito ay hindi mo kayang bayaran? Hindi ko kayang bayaran? Pababayaran ko sa boyfriend ko ang isang truck nito para sa iyo. Meng Ching-Ching, sinasabihan kita na huwag mo nang ituloy. Itong relo, hindi mo ito kayang palitan. Hindi ko kayang palitan? Ipapapalit ko ang isang buong truck nito sa boyfriend ko para sa iyo. Sige na. Wala nang oras ang isang kagaya ko na makipaglaro sa iyo. Pero pwede ko naman ipakita sa inyo ang tunay na high-level executive ng Lu Corporation na walang duda. Ano yon? Hello, honey. Tapos na ang dinner party ko rito. Pwede mo ba akong sunduin? Nagtratrabaho ako? Umuwi ka na lang mag-isa. Busy siya. Sa susunod na lang namin kayo ipapakilala. Aba, Meng Ching-Ching. Busy rin ba ang boyfriend mo? Siya ay isang mahalagang tao sa Lu Corporation at hindi niyo alam kung gaano karaming negosyo ang inaasikaso niya. Akala mo ba ay katulad mo siya, na laging walang ginagawa? Anong sabi mo? Tama, ang aming Ching-Ching ay hindi katulad ng ibang tao dyan. Peke. Ang boyfriend ni Ching-Ching ay isang tunay na boss. Wenwan, umalis na tayo. Cheng Yu, dahil ang lahat ng mga pagsisinungaling mo ay nabuko na namin ngayong araw. Bukas sa eskwelahan, huwag mo nang hahayaang makita pa kita. Kung hindi, alam mo ang magiging parusa mo. Anong parusa? Cheng Yu, ngayong nalaman na namin ang lahat ng iyong mga kasinungalingan. Bukas sa eskwelahan, huwag ka nang magpapakita sa akin. Dahil kung hindi, alam mo ang magiging parusa sa iyo. Anong parusa? Sige. Aalis na ako sa eskwelahan. Ano? Cheng Yu, ikaw. Tara na. Cheng Yu, alam mo ba ang sinasabi mo? Mula sa ampunan natin, ikaw lang ang tanging nakapagkolehiyo, tapos ngayon hihinto ka sa pag-aaral? Alam ko ang lahat, pero anong magagawa ko? Maimpluwensya sila at mayaman? Habang ang mga katulad nating mula sa ampunan, wala man lang mga magulang, lalong wala tayong kapangyarihan. Pasensya na, Wenwan. Alam kong iniisip mo lang ang kapakanan ko, pero pag-aari na talaga nila ang mundong ito at wala tayong laban sa kanila. Laging may paraan. Maliban na lang kung ikaw ang tunay na Mrs. Lu, dahil kung hindi, ang isang taong gaya mo ay nararapat lang natapakan ko. Mapang-api sa mahihina at mapanipsip sa mayayaman. Meng Ching-Ching, pagbabayarin kita. Ako? Pagbabayarin? Gusto mong pagbayarin ang ating si Ching-Ching?
Kapag mayroon ka na ng sapat na kakayahan, saka mo na sabihin ang mga salitang iyan. Tama na. Hinayaan ko na ang paulit-ulit niyong paghamak sa akin, pero si Wenwan, pilit ko lang siyang isinama rito. Wala siyang kinalaman dito. Kaya, pakiusap. Huwag niyo na siyang idamay. Tama na. Paulit-ulit mo na akong nilalait, hayaan na lang natin yon. Pero si Wenwan, siya ay pilit ko lang na isinama rito at wala siyang kinalaman sa nangyayaring ito. Pakiusap, huwag niyo na siyang idamay. Tingnan nyo, umamin din sa wakas. Ang tinatawag na Madam Lu na ito, sa totoo lang ay isa lamang peking asawa. Siguradong hindi alam ni President Lu na mayroon pala siyang asawa. Lalong hindi niya alam na mayroon pa pala siyang anak na hindi pa naisisilang, di ba? Siyempre naman, itong si Ching Ching ay hindi pa man lang nakikita si President Lu at sa itsura niyang yan na parang pulubi, kung si President Lu man ay talagang ang makikita siya, siguradong madidiri lang siya at masusuka sa kaniya. Mag-ingat kayo sa mga sinasabi niyo dahil hindi lahat ng tao ay may karapatang makaharap si President Lu. Kung pagsasamahin sila ni President Lu, madudumihan lang ang pangalan ng huli, lalo na't mayroon pa siyang dinadalang bata na hindi malaman kung sinong istambay ang ama. Hoy Wenwan, maaari ko bang makuha ang numero ng iyong telepono? Single ako. Wala akong pakialam kahit buntis ka. Basta't handa mong ipamigay ang bata pagkapanganak mo sa kanya. Huwag kang mag-alala. Siguradong tatanggapin kita ng buong buo. Wow, meron pa palang nagpipilit na maging pansamantalang kapalit? Hindi ka man lang ba nadidirian? Ano naman ngayon? Kahit pa isa itong basura, talaga namang nilalapitan pa rin ito ng mga langaw. Kung ganoon, kanina pa niyo pinalilibutan si Meng Ching-Ching. Sa tagal niyon, hindi pa ba kayo busog? Anong sabi mo? May lakas ka ng loob na laitin kami at tawaging basura si Ching Ching. Wala iyon. Kahit pa basura ang isang bagay, lalapitan pa rin iyan ng mga langaw. Kaya kung nakapaligid kayo kay Meng Ching-Ching ng ganito katagal, hindi pa ba kayo busog? Anong sinabi mo? Ang lakas ng loob mong insultuhin kami, tinatawag mong basura si Ching Ching? Ang pinakabagong model ng Maybach. Ito ay isang limited edition na sasakyan. Ang halaga nito ay mahigit 20 milyong dolyar. Nakakainis talaga. Sabi niya hindi niya ako susunduin, pero dumating pa rin siya. Ching-Ching, hindi ba kotse ito ng boyfriend mo? Totoo ba? Hindi ba't isang executive ang boyfriend ni Ching Ching? Paano siya nakabili ng ganitong kagandang kotse? Ano bang alam mo? Bakit hindi pwedeng gumamit ang executive ng ganitong klase ng kotse? Ching Ching, napakahusay mo talaga. Nakahanap ka ng ganito kayaman na lalaki. Nagustuhan ng ating si Ching-Ching ng ganoon kayaman na lalaki? Dahil si Ching-Ching mismo ay talagang mahusay. Tabi, dumating ka. Bakit ka nandito? Hindi mo ba ako susunduin? Hindi ba sinabi ko na sa iyo na may ginagawa akong trabaho? Busi pa ako, kaya umalis ka na. Hubby, nandito ka na pala. Bakit nandito ka rin? Hindi mo ba ako susunduin? Hindi ko ba sinabi sa'yo na nasa trabaho ako? Busy pa ako, kaya umalis ka na. Sino siya? Bakit ang boyfriend ni Ching Ching ay personal na nagbubukas ng pinto para sa kanya? Tauhan siya ni Lu Corporation, huwag mong sabihin siya si President Lu. Papunta siya rito. Papunta na siya rito. Huy, baka naman pati siya ay pumunta para hanapin si Ching Ching. Wenwan, narito ako para sunduin ka. Ano? Narito siya para sunduin si Wenwan. Pasensya ka na. Hindi ko nasagot ang tawag mo kanina. Nag-alala ako sa'yo, kaya pumunta na ako rito. President Lu, ihahatid na po ba agad si Madam sa lumang mansyon? President Lu? Siya si President Lu. At siya ba talaga ang asawa ni President Lu? Wenwan, siya ba talaga si President Lu? Xiaoyu? Hindi sa kanila ang mundong ito. Maging asawa man ako ni President Lu o hindi, kailangan mong mag-aral ng mabuti. Opo, Wenwan?
President Lu, may kailangan pa akong ayusin. Meng Ching, sinabi ko na sa'yo na pagbabayarin kita. Wen Nuan, siya ba talaga si President Lu? Xiao Yu, hindi sa kanila ang mundong ito. Kahit na ako man ay asawa ni President Lu o hindi, dapat kang mag-aral ng mabuti. Opo, Wen Nuan. President Lu, may kailangan pa akong ayusin. Meng Ching, sinabi ko na sa iyo, pagbabayarin kita. Kasisira nyo lang ng 8 milyong dolyar kong relo. Regalo iyon sa akin ng matandang donya. Paano nyo binabalak bayaran iyon? Ano? Mahal, tulungan mo ako. Siya ang gumagawa ng gulo. Kaya ko lang naman nabitawan ang relo na iyon. Tulungan mo ako dali. Bruhang babae. Bakit mo hinawakan ang gamit ng aking ginang? Secretary Lee, ito ba ang nobya mo? Pasensya na po, President Lu. Wow, napakagandang drama nito. Ang nobya ni Meng Ching ay sekretary pala ng asawa ni Wen Wan. Sino ang mag-aakala? Kanina lang ay napakayabang niya. Ngayon ay nagbago na ang ihip ng hangin? Tama. Meng Ching, napakayabang mo talaga. Pati ang asawa ni President Lu ay binalak mong saktan? Hindi ko kailangan ng nobyang katulad mo? Pagkatapos ng araw na ito, wala na tayong ugnayan. Ano? Makikipaghiwalay ka sa akin? Huwag mo nang sasabihin kahit kailan na magkakilala tayo. Dahil sinira mo ang gamit ng aking asawa, bayaran mo ito sa tamang presyo. Kung hindi mo ito kayang bayaran, humanda kang parusahan sa kulungan. Hindi. Ayokong makulong. President Lu, hindi ko po iyon sinasadya. Silang dalawa ang may gawa. Sinabi nila sa akin na hindi siya asawa ni President Lu. Sabi nila ang relo ay peke lang, kaya ko iyon nabitawan. Hindi ko talaga iyon sinasadya. President Lu, hindi ko po talaga sinasadya. Silang dalawa po kasi. Silang dalawa ang nagsabi na hindi siya ang asawa ni President Lu. Sinabi rin nilang dalawa na ang relo ay peke. Kaya ko iyon nabasag, hindi ko po talaga sinasadya. Hindi ako, wala akong kinalaman dyan. Wala kaming alam, wala kaming sinasabing ganoon. Meng Ching, huwag mo kaming pagbintangan ng mali. Tama na. Ngayon, kung kayong tatlo ay hindi makakabayad ng 8 milyong dolyar, walang makaalis dito. Xiao Yu, bumalik ka na sa eskwela, huwag kang matakot sa kahit ano. Opo. Tara na. President Lu, Wen Nuan, 8 milyong dolyar, kahit ibenta ko pa ang lahat sa bahay namin, hindi namin mababayaran ng 8 milyong dolyar. 8 milyong dolyar. Tapos na ang lahat. Bakit ka tumatawa? Dati kasi, mukha kang mahinang babae na madaling apihin, pero ngayon, marunong ka ng protektahan ang sarili mo. Kung nanatili akong mahinahon gaya ng dati, paano ko mapoprotektahan ang anak ko? Tama ang ginagawa mo. Anong nangyayari? Masakit ang tiyan ko. Sa ospital? Bilis, pumunta tayo sa ospital. maghintay lang po ang mga pamilya sa labas. Punta tayo sa ospital. Bilisan nyo, sa ospital. Maghintay lang po ang mga kamag-anak sa labas. Ano na ang nangyari? Kumusta na siya? Ano na ang lagay ng manugang ko? Iligtas niyo ang ina? Ano man ang mangyari, kailangang mailigtas ang ina. Masyadong malakas ang pagdurugo ng pasyente ngayon, kritikal na ang sitwasyon, at ang supply ng dugo sa lab ng ospital ay hindi na sapat. Kumuha kayo sa akin. Magkapareho kami ng blood type ni Nuan Nuan. Hindi po pwede, President Lu. Pwede naman tayong kumuha mula sa ibang ospital. Delikado ang lagay ni Nuan Nuan. Hindi na tayo makakapaghintay. Kumuha na kayo sa akin. Bilis! Sumunod ka sa akin. Doktor, ano na pong balita? Naging matagumpay ang operasyon. Ligtas ang ina at ang sanggol. Salamat sa langit, salamat sa langit. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo
na kaya kita pinagtatrabaho rito ay dahil ayaw ko lang na mabagot ka sa bahay. Ang maliliit na bagay na ito, ipaugnay mo na lang sa iba. Ang pag-abot sa iyo ng kape, ang siya kong trabaho, kung hindi ay baka pagsalitaan ako ng masama ng ibang tao? Sa buong kumpanya, maliban kay Secretary Lee, ay wala namang ibang tao na nakakaalam ng relasyon natin. Pero nabalitaan ko na, hindi ka lang pala nag-aaral mag-isa. Para itaas ang iyong pinag-aralan, tinulungan mo rin si Secretary Lee na makakuha ng malalaking kontrata. Sa buong kumpanya, pulos papuri ang natatanggap mo, sino pa ang maglalakas loob na pagtsismisan ka. Salamat po sa pagkilala, boss. Pagbubutihin ko pa sa susunod. Ang anak natin? Ay nakakapagsabi na ng papa, kailan mo ba ako balak na tanggapin? Kung ganun, dapat ay magpakitang gilas ka. Pasensya na po. Lalabas na po muna ako. Anong may paglilingkod mo? May naghahanap po kay Madam Lu sa baba. Ay hindi po pala, kay Miss Wenwan po pala. Mauna na po ako doon. Sorry. Lalabas muna ako. Magsalita ka, anong meron? May naghahanap po kay Madam Lu sa baba. Ay, hindi po, kay Miss Wenwan pala. Sige, mauuna na muna ako doon. Wenwan. Hinahanap ko si Wenwan. Anak ko siya. Hinahanap ko siya. Wala po kayong appointment. Hindi po kayo pwedeng pumasok. Hinahanap ko ang anak ko. Kailangan pa ba ng appointment? Umalis ka sa daan. Aalis ka ba o hindi? Hinto. Sino po ang hinahanap niyo? Ako si Liu Siulan. Hinahanap ko si Wenwan. Ako po iyon. Ano po ang kailangan nila? Wenwan. Anak ko, nahanap na rin kita sa wakas. Ma? Oo, anak kita. Kadugo at kalaman. Aking mahal na anak. Nalaman ko sa pamamagitan ni Dean Zhang mula sa ampunan. At doon ko nalaman na dito ka pala nagtatrabaho. Ikaw ba talaga ang nanay ko? Oo, ako talaga ang nanay mo. Wag mo naman sana akong itakwil. Pinabayaan mo ako noon. Bakit mo ako hinahanap ngayon? Wala akong nagawa noon. Dahil sa sobrang kahirapan natin. Kayong dalawa ni Dong Liang. Si Dong Liang, na kapatid mo. Kambal kayong dalawa? At hindi ko talaga kayo kayang buhayin pareho. Dong Liang, ay ang kapatid mo. Kambal kayong dalawa. Talagang hindi ko kayo kayang palakihin ng sabay. Kambal. Kaya ako lang pala ang pinabayaan mo? Wenwan, anong ibig mong sabihin? Wala akong kahit anong nararamdaman para sa'yo. Umalis ka na. Napakalakas din ang loob mo. Pati ang sarili mong ina ay itatakwil mo. Alam mo ba, ang kapatid mong si Dong Liang ay nagtatago para iwasan ang mga utang at kung saan-saan siya napupunta. Ilang buwan na siyang ayaw umuwi ng bahay. Samantalang ikaw ay nandito sa malaking kumpanya at nagpapakasaya lang. Nagtatago sa utang? Kaya, bakit mo ako hinahanap? Bigyan mo ako ng $1 milyong at aalis ako kapag nakuha ko na ang pera. Nananaginip ka ng gising. Ayaw mong magbigay, ganoon ba? Wala man akong $1 milyong. Kahit magkaroon pa ako, hindi ko pa rin ibibigay sa iyo. Sige. Nagtanong-tanong na ako tungkol sa iyo. Nitong mga nakaraang taon, malaking halaga rin ang ibinibigay mo sa ampunan bilang donasyon. Ngayon, kahit $1 milyong ay ayaw mong ibigay sa sarili mong ina. Tao ka pa ba niyan? Kahit magkano pa ang ibigay ko sa ampunas, wala ka nang pakialam doon. Ayos lang. Kung ayaw mo akong kilalanin bilang ina mo, ngayon ay titingnan natin kung may hustisya pa. Sa mundong ito, kayong lahat, tingnan nyo ito. Pakinggan nyo ang kwento ng matandang gaya ko. May katarungan pa ba sa langit? Liu Siulan, kumpanya ito, huwag kang magawa ng gulo rito. Kumpanya? Kanino bang kumpanya ito? Liu Siulan, nasa kumpanya tayo, kaya huwag kang gumawa ng gulo rito. Kumpanya? Kaninong kumpanya? Guardia, kalag ka rin palabas ang babaeng ito. Wala kang pakialam. Ikaw ba ang lalaki niya? Lahat kayo, tingnan ninyo. Anak ko si Wenwan, at siya kasama ang lalaking ito ay naglulukohan. Dahil sa kanila, ang kawawa kong anak ay nabaon sa napakaraming utang. At ngayon, balak pa nilang saktan ang isang matandang tulad ko. Nasaan na ang katarungan? Sabi ko na nga ba, at ang Wenwan na iyan ay may itinatagong dumi. Kaya pala, kahit bago lang siya, ay nakakuha na agad siya ng malalaking kliyente. May kakaibang diskarte pala siya. Tama ka. Kahit ang sariling ina ay hindi niya kilalanin. Napakasama ng loob niya. Liu Siulan, kung hindi ka pa aalis, mapipilitan akong parusahan ka. Parurusahan? Lahat kayo, tingnan nyo kung tama ba ito. Anak ko. Pero sasaktan niya ako. Sa loob ng maraming taon. Wenwan, binigay ko ang lahat para sa iyo.
Ayaw kong magutom ka o mapagod. At inalagaan kita ng higit pa sa lahat. Ginawa ko ang lahat para sa iyo. Wenwan, bakit ang sama-sama ng loob mo? Inalagaan mo ako? Oo. Talagang hindi mo masusukat ang tao sa hitsura lang. Mukha siyang mabait at mahinhin. Pero ang itim pala ng budhi niya. Tama, ang mga ganyang tao ay hindi na dapat isinilang. Iba talaga kapag mapanlin lang ang hitsura, mukha siyang mahina at inosente, pero hindi ko akalaing napakasama pala ng ugali niya. Tama ka, ang mga ganyang klase ng tao ay hindi na dapat dumating pa sa mundong ito. Liu Xiulan, sayang at hindi ka naging artista. Kung ayaw mo akong bigyan ng maayos na buhay, hindi ko rin hahayaang maging maayos ang buhay mo. Sinong nangahas na gumawa ng gulo rito sa Lu Corporation? President Lu, sa wakas ay dumating na si President Lu. Kung hindi pa po kayo dumating, ang reputasyon ng Lu Corporation ay masisira lang dahil sa babaeng ito. Opo, tama po siya. Itong si Wenwan ay anak ng ale na ito, pero ang sarili niyang inay ay ayaw niyang kilalanin. Napakawalang utang na loob niya talaga. Mga tauhan, tapusin ang karera niya. Puntahan niyo siya at palayasin sa Jiangdu. President Lu, nagkamali po ako. Maawa po kayo. Patawarin niyo po ako, President Lu. Ikaw ba ang President Lu ng Lu Corporation? Sino ka? President Lu, hindi mabuting tao ang Wenwan na iyan. Huwag po kayong pabulag sa kanya. Dapat po ninyong ipaglaban ang katarungan para sa matandang ito. Opo, tama po iyan. Ang masamang babaeng ito ay hindi nararapat na magtrabaho rito sa Lu Corporation. President Lu, kailangang maging mapanuri kayo. Huwag na huwag kayong magpapadala sa panloloko ng walang hiyang babaeng ito. President Lu, itong si Wenwan ay hindi mabuting tao. Huwag po kayong pabulag sa kanya. Dapat po ay para sa matandang ito ay magbigay kayo ng katarungan. Tama po, tama po. Ang masamang babaeng ito ay hindi nararapat na magtrabaho sa Lu Corporation. President Lu, kailangang maging mapanuri kayo. Huwag na huwag kayong magpapalin lang sa bastos na babaeng iyan. Nuanwan, sa pagkakataong ito ay hindi kita mapagbibigyan. Tama, tama. Ang batang iyan na walang pinag-aralan ay hindi talaga karapat-dapat na magtrabaho sa Lu Corporation. President Lu, sibakin niyo na siya. Dapat lang na may masibak. President Lu, walang kasalanan si Miss Wenwan. Ang mga nanggugulo sa kumpanyang ito, dapat lang na lumayas na agad. Bakit ang mga ganitong tao ay nakakapasok sa Lu Corporation? Kapag nagpapasok pa kayo ng ganitong klasing tao, Secretary Lee, mananagot ka na sa akin. President Lu, buong puso po ako para sa kumpanya. Bakit niyo po ako sisibakin? Pati ang asawa ni Lucio ay nagawa mong seryoso na siraan. Sa tingin mo ba ay hahayaan pa kitang manatili? Siya ang asawa ni President Lu? Mga tao, dalhin ang matandang babaeng ito at ipakulong sa istasyon. Dahil sa panggugulo, sapat na iyan para makulong siya ng 30 araw. Wenwan, isipin mo na lang ang pinagsamahan natin bilang mag-ina. Palagpasin mo na ito sa akin ngayon, maaari ba? Nagmamakaawa ako sa iyo. Ipinapangako ko na hindi na kita guguluhin muli. Palayain mo na ang nanay mo sa pagkakataong ito. Ma, nanay ka ni Dong Liang? Hindi kita nanay. Nagmamakaawa ako sa iyo. Ipinapangako ko, hindi na kita guguluhin muli. Pagbigyan mo na ang nanay mo sa pagkakataong ito. Nanay? Nanay ka ni Dong Liang, pero hindi kita nanay. Noong una ay iniwan mo ako sa gitna ng matinding ginaw. Kung hindi lang dahil sa punong guro na nagligtas sa akin, ay matagal na akong nawala dahil sa gutom at lamig. Ngayong may utang ang anak mo, saka mo lang ako pupuntahan? Anong magagawa ko, isa ka lang namang babae? Ito ang tadhana mo. Hindi ko ito kasalanan. Hindi ko kasalanan. Dahil ba isa lang akong babae ay wala na akong karapatang mabuhay? Liu Xiulan, sa tingin mo ba ay tutulungan kita? Ikaw. Ako na ang aalis. Ayos ka lang ba? Nandito na tayo.
Anong gagawin mo? Tutulungan lang kitang magtanggal ng seatbelt. Salamat. Sigurado ka bang ayos ka lang? Ayos lang ako. Para sa akin, hindi man lang sila maituturing na mga kakilala, kaya bakit ko hahayaang maapektuhan ang loob ko? Salamat sa iyo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Para sa akin, higit pa sila sa mga estranghero, kaya bakit nila maapektuhan ang emosyon ko? Wennuan, kung hindi ka pa bababa, mahuhuli ka na sa trabaho. Nandyan na. Ikaw ganyan ba ang suot mo papuntang trabaho? Gagawin ko ng madalas ang pagsuot ng ganito. Sa suot mong iyan, baka magka-interes ang ibang lalaki sa iyo. Pinag-isipan ko ng mabuti. Marami akong inaalala noon. Lagi kong inuuna ang iba bago ang sarili ko, kaya minaliit ako ng mga masasamang taong iyon. Ngayon, uunahin ko na ang sarili ko, gagawin ko ang gusto ko, at susuotin ko ang kahit anong gusto ko. Oo, tama ka naman. Pero masyadong maganda iyan. Pwede bang magpalit ka na lang ng ibang damit? Ayaw ko. Ang labo mo. Uy. Sigurado ka bang ayos ka lang? Sabi ng ayos lang ako. Okay, kung ayaw mong palitan, huwag mo akong sisihin kung ipapaalam ko sa lahat na pagmamayari na kita. Hindi kaya. Wennuan, hindi ako naniniwalang hindi mo ako gusto. Tita, nasaan si Lucio? Pagka-out na pagka-out sa trabaho, nakita ko siyang nagmamadaling umalis. Nagpunta siya sa isang blind date. Ano? Blind date? Pero ang sabi niya sa akin, Baka dahil sa talagang hindi mo siya gusto, kaya nagdesisyon siya na mula ngayon ay hindi ka na niya kukulitin, kaya nag-blind date na lang siya. Pupunta lang muna ako sa banyo. Sige. Sino ka? magandang dilag, ka-blind date mo ba si Lucio? Kilala mo siya? Higit pa sa kilala, mayroon na kaming isang anak. Ano? Pasensya na, naghintay ka ba ng matagal? May pamilya ka na pero nagbi-blind date ka pa? Walang hiya kang lalaki ka. Pina-blind date ka, buti nga sa'yo. Masaya ka ba? Oo naman, masaya ako. Bakit naman si President Lu ay parang hindi masaya? Alam mo ba, nandito na sana sa yakap ko ang isang magandang babae, pero ang swerteng nasa harap ko na, biglang nawala. Kaya sa tingin mo ba, magagawa ko pang sumaya? Ang isang taong tulad ni President Lu, hindi ba't ang daming nagkakandara pa sa'yo? Yung sinasabi mong magandang babae, kung gusto mo talaga, gaano ba kahirap makuha yon? Sayang lang dahil hindi sila ang gusto ko. Kung ganoon, ano ba ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Hindi pa ba malinaw kay Miss Wenwan? Hindi ko alam. Sinabihan ko si Mama na ipaalam sa'yo na pupunta ako sa blind date na ito. Anong ibig mong sabihin? Alam ko kasi na siguradong pupunta ka. Bakit? Dahil gusto mo ako. Nananaginip ka ng gising. Sinira mo na ang date ko? Kung hindi mo ako gusto, ano tawag doon? Ako, natatakot lang ako para sa babae. Na baka mapunta sa lalaking tulad mo. Nagseselos ka lang. Hindi kaya? Itatangi mo pa? Ang mga mata mo, hindi nakakapagsinungaling. Wenwan, ayaw ko lang na maging ama ng ating anak. Gusto ko ring maging asawa mo. Anong ibig mong sabihin? Wenwan, alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Hindi ko alam. Alam mo, sadyang natatakot ka lang dahil ayaw mo nang masaktan muli. Simula pa nung una, nakasanayan mo nang mamuhay sa isang sitwasyong walang kasiguraduhan, natatakot kang masayang ang iyong pagmamahal at takot kang maiwanan muli. Lucio, Wenwan, maging tapat ako sa iyo.
Wenwan, totoong mahal kita. Ano man ang mangyari, walang makakapigil sa nararamdaman ko para sa iyo. Maghihintay ako sa iyo hanggang sa maging handa ka na natanggapin ako. Wenwan, Hindi na kailangang maghintay. Pasensya na, Lucio, dahil pinaghintay kita ng ganito katagal. hindi na ba maghihintay? Oo, hindi na maghihintay. Pumunta na tayo rito noong 1 taon. Noong 1 taon? Matagal ko nang inaabangan ang araw na ito. Lucio, maraming salamat. Gusto kitang pakasalan. Hindi ito isang desisyong pinag-isipan lang ng husto, kundi dahil ang taong ito ay walang iba kundi ikaw. Wenwan, sa kalahati ng buhay ko, may mga taong mababaw at mayroon ding malalim. Pero nang pumasok ka sa mundo ko, doon ko nalaman na sa mundong ito, mayroon palang isang taong kasing ningning mo. Parang hindi ka naman pala kasing lamig ng iyong tingin. Gusto mo bang subukang pakasalan ako? Wala nang ibang tao ang mas mahalaga kaysa sa iyo. Wenwan, magpakasal ka sa akin. Lucio, pero hindi ka ba nandidiri sa akin dahil lumaki akong mahirap? At walang mga magulang? Hindi mo iyon kasalanan. Wenwan, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Bigyan mo pa ang ating pag-ibig ng isa pang pagkakataon. Pakasalan mo ako. Sige, pumapayag ako.